Hello mga kids! Welcome sa ating channel. And tayo po ay magkakaroon ng kakaibang reaction video because hindi muna tayo bibigyan ng reaction video sa mga song, no? Sa mga kanta. Ngayon, ang bibigyan natin ng reaction video ay yung controversial na salin ng Biblia, which is yung New Testament Pinoy version. Okay? Pero bago yan, tayo muna ay mag-intro. Intro, go! Okay, we're back. We're back. Mga kids, ngayon ang ating paksa o bibigyan ng reaction na video ay tungkol sa New Testament Pinoy version, no? Controversial siya kasi maraming nag-react ng mga negative tungkol sa bagong salin ng Biblia na ito. So, bago ko makalimutan, ang nag-request po pala nito ay si Charmaine. Ang sabi niya, basahin natin dito, Pastor, react po kayo sa controversial na newly released na Pinoy version ng Bible. Is it a good thing or not? Thanks po, God bless. Maraming salamat, Charmaine. Sana mapanood mo rin tong video na yung ni-request. Okay, i-discuss natin. Ito po ay nilimbag ng PBS or Philippine Bible Society. At hindi lang po Christian community or born again Christian or evangelical Christian ang nagsalin nito, no? Kundi po tie-up po sila ng Catholic Church, ng Evangelical Church at saka yung mga independent churches. Ako po bilang Christian and pastor, meron po akong iba't ibang salin ng Biblia, no? Ito sa church to, Magandang Balita Biblia, minsan binabasa ko rin to. Ito yung personal kong Bible, no? Poimen, Magandang Balita Biblia. And this Bible is New King James Version naman to, no? Yung unang version nito is King James Version, which is old English ang gamit doon. Meron pang thou, they, no? Shall, thou shall, no? At iba't iba pang mga matatandang English. At saka yung form ng grammar kung paano ginagamit yung sentence o sinusulat yung sentence, kakaiba po talaga, no? Ito, contemporary English na to, no? New King James Version. Ito po yung personal kong Biblia. Ito po, Poimen, ang ibig sabihin, Biblia siya, ginawa siya para sa pastor, no? Nandito kasi yung mga programs, kunyari sa pagkakasal, paghahandog ng bata, pagpipray yung bata sa kanyang dedication, nandito, paglilibing, pagbuburol, at iba't iba pang mga pampastor, no? Mga pampastor na gawain. So kaya Poimen, this is for pastor, no? Meron din po akong ginagamit na salin yung New Living Translation. Yun actually is paraphrase, no? Na translation yon. Okay ba na gumamit ng iba't ibang translation? Kung ako po ay gagawa ng lesson para sa Bible study, para sa Sunday service, gumagamit din ako ng mga iba't ibang salin ng Bible. Why do we need that? Kasi minsan merong thought, merong idea na kailangan kong maintindihan. Mas nai-express po kasi minsan sa English yung idea na yon. Minsan naman para maintindihan ko yung sinabi sa English, babasahin ko naman yung salin ng Tagalog. Ang ibig sabihin, meron talagang mga salin na ginawa para sa specific na audience. Actually, ang Bible ay, ang original language niyan ay Aramaic, Greek, Hebrew. Kaya kung babasahin natin yun sa original niyang lingwahe, hindi isasalin sa sarili nating lingwahe, hindi po natin maintindihan ng Bible. Okay? Wala makakaintindi nun kundi yung mga Hebreyo. Wala makakaintindi nun kundi yung mga Griego. Okay? Sila lang ang makakaintindi nun. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa maraming kaparaanan, na isalin po ang Bible. According sa history hanggang sa ngayon, na isasalin siya sa iba't ibang language, sa iba't ibang dialect. Maganda naman po na maisalin ang Biblia sa mismong lingwahe ng tao.
For example, sa ating mga Pilipino, kapag naisalin yung Bible sa sarili nating language, di ba mas maganda yun, naiintindihan natin yung mensahe ng Bible. Ayon sa balita sa ABS-CBN News, ito raw po ay nilabas September 26, 2018 pa. So, nilabas to ng PBS or Philippine Bible Society para ilapit daw sa mga ordinaryong Pilipino yung mensahe o nilalaman ng Biblia. Itong version na ito ay ginamitan ng Taglish o ibig sabihin yung Tagalog at English pinagsama sa version na ito. At bukod pa dyan, ginamitan ng mga napapanahong salita. Ito ang mga halimbawa ng salin. Babasahin ko po sa inyo. Galatians chapter 1 verse 6. Sobrang nasyak ako sa inyo. Ang dali nyo namang tinalikuran ang Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo tapos ngayon, ini-entertain nyo ang ibang gospel. Galatians chapter 3 verse 3. Mga bobo ba talaga kayo? Nasimulan nyo ngang maranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay nyo. Tapos ngayon, aasa kayo sa sarili nyong lakas? Mark chapter 15 verse 18. Tapos pinagtripan nila si Jesus. Sinaluduhan nila siya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Jews." Hinampas nila ng stick ang ulo ni Jesus at dinuraan siya. Luke chapter 22 verse 58 to 59. After ilang minutes, may nakapansin ulit kay Peter at sinabi sa kanya, "Isa ka sa mga kasamahan nila." Pero sumagot si Peter, "Hindi po ako yun, sir." After 1 hour, may lalaking nag-insist, "Sure ako, kasama ni Jesus ang taong ito. Kasi taga Galilea din siya." Nagulat ba kayo? Nakakabigla, no? At ako actually, 2018 pa yan lumabas, ano? Pero natutuwa rin ako sa salin niya. Masusurprise ka. At kasi, yung salin na yan ay kakaiba at hindi pangkaraniwan na salin. So itong salin na to, nag-aani siya ng mga iba't ibang mga feedback. Merong negative, merong positive. Basahin natin. Ang sabi ng iba, walang respeto ang salin sa salita ng Diyos dahil nagmistulang magazine ang Biblia. No respect to the words of God. It's the Bible, not the magazine. Anya sa Facebook comment. Sa isa pang comment, sinabi ni Carla Sunga Bautista na mas nauunawaan at naramdaman niya ang salita ng Diyos sa bagong Biblia. Ito, positive to naman. Kahit ano pang translation yan, ang mahalaga ay basahin natin ang Biblia. Anya sa isang Facebook comment. Meron namang isang nagsabi na ang Bibliang ito ay ginawa para sa mga kabataan. So, paano ba magsalita ang mga ordinaryong Pilipino? Paano ba magsalita ang mga kabataan? Di ba po pinaghalong Tagalog at English? Kahit ikaw, di ba? Aminin mo. Ako rin, ano? Kunyari, sabihin natin, may nag-comment. Ikaw, bakit di ka nagre-reply? Itag mo nga, at marami pang iba. Sa akin, ang pinakamahalaga dyan ay yung mensahe. Sabi naman po ni Anicia Del Coro na ang salin na to na NT o New Testament Pinoy version. Faithful naman siya sa textual base. Kung ano yung original text, doon sila nagbase talaga. Ang standard nila, ang limitation nila, ang boundary nila, pangalawa, ay stable sa language. Hindi kung ano-anong mga lingwahe. At pangatlo, easy to understand. Yun naman ang importante, di ba? Yung may communicate ng mabuti, may communicate ng maayos yung mensahe ng libro. Ano ba ang mensahe ng libro? Pag-ibig ng Diyos, reconciliation, kaligtasan through Jesus Christ. Yun po ang pinakamahalaga. And para sa akin, itong salin na to, okay lang para sa akin. Ano? Would I recommend it? Okay lang sa akin. Kung yan yung mas naiintindihan ng tao, kung yan yung mas naiintindihan ninyo, komportable kayong gamitin yung Biblia na yan, it's okay. Gamitin nyo po yung New Testament Pinoy version. At sa akin, ang mas komportable ako, yung Magandang Balita Biblia sa Tagalog. Gumagamit din ako ng English. Kadalasan po English ang ginagamit ko, no? Yung New King James version.
At kapag nagme-mensahe ako, ang gamit ko naman ay NLT, no? Yung contemporary o paraphrase na NLT. So, conclusion. So, okay lang. Okay lang po na gamitin nyo yan. It depends kung gusto niyo yan o hindi. Nasa inyo naman yan. Ang pinaka-importante po dyan, basahin yung Biblia, aralin yung Biblia, at pag-isipang mabuti, pag-aralang mabuti, kunin yung mensahe, kunin yung lesson sa Biblia na binabasa, kahit anong salin yan, at ang pinakamahalaga sa lahat, ina-apply sa buhay. Hanggang dyan lang po mga Tids. Maraming salamat sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe sa ating channel. At hit nyo na rin yung bell para sa notification at para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. At kung may request kayo, pwede rin. So maraming salamat. God bless.